bilisan mo na ang pagkain mo, Milana. Ang bagal mong kumain. Tuloy po, Nanay. Nakakainis. Bakit ka pa kasi nagkaroon ng kapansanan sa pagsasalita? Mabuti na lang maganda ka. Tuloy po. Tama na nga yung kahihingi mo ng sorry. Bilisan mo na dyan. Opo, Nanay. At pagkatapos mong kumain, iligpit mo ang mga pinggan. Aalis ako. Huwag kang aalis dito sa bahay. Naiintindihan mo? Opo. Pero, saan po kayo pupunta? Huwag mo nang alamin, Milana. At hoy, kapag umuwi ang ate Charlie mo, sabihin mo mag-iwan ng pera pang grocery. Opo, Nanay. Tatabihin ko po. Ay, nakakainis na buhay to, oo. Makaligo na nga. Ang hirap makipag-usap sa taong may diferensya. Tuloy po, Nanay. Ay, bakit umiiyak ka na naman? Totoo naman ang sinasabi ko. May diferensya ka naman talaga. Matakit po. Kasi, pag tinatabihan niyo ko na Masakit ang alin? pag tinatabihan mo, Ang sabihin ko ang totoo, na wala kang pakinabang kasi nga may diferensya ka sa pananalita. opo, Ay, Nanay. ako! Ang dami mong arte, Milana! Pareho lang kayo ng ate mo! Tumigil ka sa kaiiyak mo! Naiinis na ako sa'yo lalo! Napaiyak na lamang ang dalagitang si Milana sa mga tinuran ng kanyang inang si Senny. May dyslexia si Milana, dahilan kung bakit hirap siyang bigkasin ang mga salita. Dahil dito, napipilitan siyang huminto sa pag-aaral sapagat palagi siyang binubuli. Samantala, sa kanyang ate Charlie naman, isang working student na nagtatrabaho sa isang fast food chain sa bayan. Kung tutuusin, dapat ay nakapagtapos na ang ate niya, ngunit palagi itong naihinto sa pag-aaral. Kaya naman, kasalukuyan pa lamang itong nasa ika-4 na taon sa kolehiyo. Milana! Ate? Kumusta ka? Bakit mag-isa ka? Nasaan si nanay? May Nanay. Sabi niya, hintayin kita. Ay, saan na naman kayo nagpunta yun? Teka, kumain ka na ba? May dala akong maruya, oh. At saka ukay dito, oh. Yuya? Gusto ko yan? O, sige. Paghatian natin, ha? Hindi pa kasi ako kumakain, eh. Ay, siya nga pala, Milana. May maganda akong balita sa'yo. Tungkol iyan, ate? Nakahanap na ako ng magandang part-time job sa bayan. Makakaipon na rin ako para sa speech therapy mo. Talaga, ate? Pero magkano tahod? Medyo malaki-laki ng konti. At natitiyak ko, malaking tulong yon para maipagamot kita. Ang mahal kasi ng per hour ng therapy, eh. Parang 2 araw ng pasok ko sa fast food chain. Nakakaya tayo, ate. Kahit wag na po. Milana, gusto kong maging normal ka. Para sa kinabukasan mo naman itong ginagawa ko. Alam ko mahirap kasi si nanay, parang wala namang pakialam sa atin. Pero hayaan mo, ako ang gagawa ng paraan. Tiyamat, ate ko. Pakabait mo. Ikaw rin naman, napakabait mo. Payakap nga ako sa napakaganda kong kapatid na yan. Tige, gusto ko yan. Yakap tayo, ate. Malalampasan din natin to, Milana. May ipapagamot din kita. Pangako yan. Payagi ko po pinagdadatal yan. At matutupad ang lahat ng dasal mo dahil gagawa si ate ng paraan para makapag-therapy ka, ha? Tiyamat,
ate ko. Mahal na mahal ni Charlie ang kanyang kapatid na si Milana. Mabait, masunurin, higit sa lahat, napakaganda ni Milana. Pareho silang magkapatid na may taglay na kakaibang ganda. Marami nga ang nanghihinayang kay Milana dahil sa kapansanan nitong magsalita. Ngunit hindi tumigil si Charlie hanggat hindi niya na ipagagamot ang kanyang kapatid. Sa kabilang dako naman, si Seni kasalukuyang nasa mansyon ni Don Romaldo. Don Romualdo naman, bigyan mo naman ako kahit konting palugit lang. Pangako, magbabayad ako sa'yo. Nakailang pangako ka na napapako. Hindi ganon ang haba ng pasensya ko. Pangako po talaga, maghahanap ako ng pera para may pambayad ako sa inyo. O sige. Pero sa oras na hindi ka makapagbayad sa loob ng isang buwan, pasensyahan tayo, Seni, ha? Alam mo naman siguro kung paano ako magalit. Hindi ba? Ay, oo naman, Don Romualdo. Naku, maraming salamat po talaga. Nangangako po talaga ako. Magbabayad na po ako sa iyo, Pexman yan. Nangako ka na, nag-Pexman ka pa. Huwag ka puro pangako. Gawin mo. Umiinit ang ulo ko sa'yo. Ay, oo nga po. Gagawin ko nga po yun. O kung gano'n, umalis ka na dito sa pamamahay ko. Bago pa magbago ang isip ko. Oo, Don Romualdo. Aalis na po ako. Maraming salamat po ulit. Ganon ang reaksyon na may mga utak. Oo na lang, umahaba pa. Matapos makipag-usap kay Don Romaldo, agad nang umalis si Seni sa mansyon ng matanda. Kilala si Don Romaldo bilang isang mayamang negosyante sa kanilang baryo. Halos kalahati ng lupain doon pagmamay-ari ng biyodong Don. Pagka-uwi ni Seni sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang panganay na si Charlie na abala sa pag-aayos ng mga gamit. Oh, Charlie, mukhang mag-aal sa balutang ka yata. Ang dami naman ng mga gamit na yan na inilalagay mo sa maleta mo. Parang wala ka ng balak bumalik ah. Medyo matatagalan po kasi ako sa bayan, Inay. May bago na po kasi akong part-time job, kaya medyo madalang akong uuwi. Ano namang part-time job yan? Malaki bang sasahurin mo? Hindi na po mahalaga yun. Ay nako, kung pumayag ka na sana na tumigil sa pag-aaral mo at sumama sa anak ni Marit sa Japan, di sana, tiba-tiba ako ngayon, pati na rin ikaw. Nay, alam naman natin ang totoong trabaho ng anak ni Aling Marit sa Japan. Hindi po matino ang trabaho niyo doon. At ayaw ko pong huminto sa pag-aaral. Hayaan niyo na lang po ako sa bagong part-time job ko. Ay, wala ka talagang balak sabihin sa akin kung magkano ang sahod mo. Ay, siya bahala ka. Basta wag mong kalilimutan. Magbigay ka ng pang-grocery rito sa bahay. Opo, hindi ko naman po nakakalimutang mag-abot. Abay, dapat lang. Ay, siya nga pala. Sinabi ba ni Milana sa'yo ang kailangan ko ng pera? Sinabi niya po sa akin kanina. Pero konti na lang po ang ekstrang pera ko, Nay. Kailangan ko rin pong mag-ipon para sa therapy ni Milana. Ay, therapy na naman. Magsasayang ka lang ng pera. Bakit mo pa ipagagamot yung kapatid mo? Wala namang kasiguraduhan kung gagaling pa yan. Meron, Nay. May diferensya lang naman siya sa pagsasalita. Wala namang ibang komplikasyon. Ay, nako! Nagsasayang ka lang ng oras mo at ng pera mo. At least ho ako, gumagawa ako ng paraan para mapabuti ang kapatid ko. May sinasabi ka ba? Opo, ang sabi ko ho, at least ako, gumagawa ng paraan para mapabuti si Milana.
Ewan ko sa'yo. Pare-pareho talaga kayo ng tatay mo. Hayon! Namatay dahil sa katatrabaho para lang dyan sa kapatid mo! Huwag niyong sisihin si Milana, inay. Kung nag-ingat sana kayo noon, nung ipinagbubuntis niyo siya, baka hindi siya ganyan ngayon. Ay talagang sasagot-sagot ka na sa akin ngayon, ha? Hoy! Hindi porket nakakapagbigay ka sa akin at nagbibigay ka ng ambag dito sa bahay, may karapatan ka ng bastusin ako! Hindi ko po kayo binabastos, inay. Nagsasabi lang po ako ng opinyon ko. Masama po ba yun? Oo na! Lalo na kung walang kweta! Jenny! Labas ka naman dyan, mag-inuma tayo. Ay, Mare! Ay, siya sige na. Pupuntahan ko na lang kayo dyan. Iinom na naman po kayo, inay. Wala na talaga kayong ginawa araw-araw kung hindi ang uminom? Ay, at least sa pag-iinom ko, kumiginhawa ang pakiramdam ko. Ay, nako. Ay siya, mag-iwan ka ng pera bago ka umalis. Hindi nyo man lang ba itatanong kung kailan ako aalis? Ay, bakit ko pa itatanong? Eh, halata namang aalis ka. Puro kayo kadramahan. Abay, nakakaibyerna. Diyan ka na, ha? Pupunta ako sa inuman. Umuwi po kagad kayo, inay. Baka mamaya umagahin na naman kayo sa inuman. Ay, huwag kang mag-alala. Nandyan lang naman ako sa kapitbahay. Kaya walang problema kahit umagahin pa ako. Napaluhan na lamang si Charlie sa inis habang sinusundan ng tingin ang kanyang ina na lumilipat ang bahay upang makipag-inuman. Hindi naman ganoon ang ugali ni Senny noong nabubuhay pa ang kanilang ama. Ngunit nang mamatay ang kanilang ama sa aksidente dahil sa trabaho, biglang nagbago ang ugali ni Senny. Naging magagalitin, sugarol at mapanlait. Isinisisi niya ang pagkamatay ng asawa sa kanyang anak na si Milana dahil ayon sa kanya, nagpupunyagi ang asawa sa pagtatrabaho upang maipagamot si Milana na siyang naging dahilan ng pagkamatay nito. Samantala, kinabukasan, maagang nagising si Charlie para maganda ng kanyang pag-alis. Ate, aay ka na? Oo, Milana. Pero huwag kang mag-alala. Babalik din naman si ate. Magpapakabait ka, ha? Huwag maging pasaway sa nanay. Alam mo naman si nanay, mainit lagi ang ulo nun. Payagin naman ako, papakabait kay nanay. Pero, mintan-mintan, galit tata akin. Pagpasensyahan na lang natin, Milana. Ganyan talaga siguro kapag tumatanda na. Gayit tat akin. Kate, nititi niya. Milana, hindi mo kasalanan yun. Aksidente yung nangyari. Wala kang kasalanan. Pero, ate... Tama na yan. Ganito na lang, ha? Sabayan mo na lang ako mag-agahan. Tapos, ihahatid mo ko sa labas ng tarangkahan natin para mag-abang ng masasakyan. Igi po, miss ko yun yung yuto mo, ate. Ano bang gusto mong iluto kong ulam? Ityog at gatat at tinangag. Yun lang naman pala eh. O sige, magluluto na ako ha. Maupo ka lang dyan. Tutuyong nako tayo, ate. Wag na. Kaya na ni ate to. Tige, ate ko, ikaw po, baya, uupo ako dito. Sige, maupo ka lang dyan. Mabilis lang to. Napangiti si Charlie habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid na si Milana. 17 taong gulang pa lamang si Milana, ngunit sa kanyang ikinikilos, napaka-inosente pa rin. Napakabait kasi nito at malapit din siya sa kanilang ama, isang bagay na labis niyang ikinalungkot nang mawala ang kanilang tatay. Pagkatapos silang kumain ng agahan, sinamahan siya ni Milana na mag-abang ng tricycle. Pagkaalis ni Charlie, bumalik na rin si Milana sa loob ng kanilang bahay. Baka sa kanyang mukha ang lungkot na siya namang bumungad kay Senny.
Oh, ay bakit ganyan ang itsura mo, Milana? Ang aga-aga, daig mo pang binagsakan ng langit at lupa. Umayit na po ka, ate. Ay, nako. Ayun lang naman pala. Natural, aalis yung ate mo. Kasi nga may bago daw siyang trabaho. At isa pa, alam mo namang mataas ang pangarap ng ate mo. Gusto ka daw i-therapy. Akala naman may pag-asa ka pa. Mayon naman daw, nanay. Talagang umaasa ka rin. Ay nako, Milana, kahit managinip ka pa ng gising, hindi na maayos yung diferensya sa pananalita mo. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape nang may pakinabang ka naman sa akin. Opo, nanay. Lalagyan ko po ng gatat. Wag na. Purong kape at asukal mo lang. Bilisan mo na dahil masakit ang ulo ko. Sige po, nanay. Ay, buhay. Magkaroon ka nga naman ng kausap na may diferensya. Ewan ko na lang. Tuyo po, nanay. Sige na, ano ba? Ang dami pang dada. Ipagtimpla mo na ako ng kape. Opo, nanay. Napaluan na lamang si Milana. Dahil sa tinura ng kanyang ina, mas lalong bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili. Dahil ang nanay niya, madalas siyang tawagin may diferensya. Minsan ay ipinapahiya pa siya sa mga kaibigan nito. Bagay na mas lalong ikinasasama ng loob ni Milana. Matapos maipagtimpla ng kape si Senny, umupo na siya sa katabing upuan ng kanyang ina. Oh, bakit naupo ka riyan sa katapat ng upuan ko? Gusto ko po, kate, manood ng TV. Katama ka po, nanay. Ayokong manood ng teleserye ngayon dahil ang papangit. Puro na lang agawan ng asawang tema. Kaya pwede ba, pumunta ka na lang doon sa labas. Diligan mo yung mga pananim doon. Magbunot ka na rin ng ligaw na damo. Sige po, Pwede nanay. ba, Milana? Kapag narito ako sa bahay, huwag mo kong iistorbohin. Mas lalo akong naiinis kapag naririnig ko yung pagiging bulol at utal-utal mong magsalita. Tuyo po, nanay. Hindi ko na po uulitin. Abay, dapat lang. Ang tigas din kasi ng ulo mo eh. Nakakainis. Iyayabat na po ako. Kanina pa sana dapat. Tuyo po ulit. Ay, sumasakit ang ulo ko. Nakakairita na talaga. Bagsak ang balikat ng lumabas ng bahay si Milana. Masakit man, pero wala siyang ibang magawa, kundi lihim na lamang na mapaiyak dahil sa masakit na salitang binibitiwan ng kanyang ina. Samantala, si Charlie naman, nakarating na kung saan siya magtatrabaho para sa kanyang part-time job. Ito ang magiging station mo. Salamat po, sir. Walang anuman. Nakita ko na rin pala ang class schedule kaya ako na mag-a-adjust ng shift mo dito sa store para hindi ka mahirapan. Talaga po? Naku, maraming salamat po talaga. Don't worry. Katulad mo rin ako nung working student ako kaya alam ko ang struggle mo. Naku, sir. Hindi naman po sa nagpapaawa ako. Pero ang totoo po niyan, may kapatid po kasi ako may diferensya sa pagsasalita. Gusto ko pong tulungang maipa-therapy. Ang bait mo naman na kapatid. Ako lang po kasi ang maaasahan niya eh. Wala na po kasi ang tatay namin. Sorry to hear that. Siya nga pala. Nakita ko sa resume mo taga San Carlos ka pala. Opo, sir. Taga roon nga po ako. Bakit po? Taga doon din kasi ang parents ko. Wow, talaga po? Oo. May lupain din kami doon. Minsan bumibisita ako kapag may bakanting oras. Binibisita ko yung uncle ko doon. Siguro, isa kayo sa may kaya sa San Carlos. Di naman, seniority lang. Paano? May iwan na kita dito. Kapag may kailangan kang tanungin mo si Marky. Yung bading po? Oo, huwag kang mag-alala. Mukha lang yung maldita pero mabait yun. Sige po, Sir Premo. Salamat po ulit. You're welcome.
Masayang inilibot ni Charlie ang kanyang paningin sa loob ng store na papasukan niya. Agad niyang napansin ang maluwag na espasyo at ang kaaya-ayang ambience na nagbibigay ng modernong pakiramdam. Nahati na ang lugar sa dalawang bahagi, para sa take-out at para sa dine-in. Sa bawat section, may nakatalagang 5 empleyado na abala sa kanilang mga ginagawa. Hindi rin nakapagtataka kung bakit kilala at dinarayo ang Primus Cuisine. Malakas ang dating nito bilang isang sikat na store/restaurant na tila ba sa bawat sulok ay maingat na dinisenyo upang makaakit ng mga customer. Matapos niyang masuyong libutin ang buong paligid, tinungo niya ang ikalawang palapag. Doon ay nanatili sa mga in-house na empleyado ng restaurant. Tila isa pang mundo na naghihintay sa kanya. Hi! Ikaw si Charlie, di ba? Bagong saucier namin? Ako nga, ikaw si Marky, di ba? Yes. Ako ang pastry chef dito sa Primo Cuisine. Welcome to the team, Charlie. Salamat. Natutuwa nga ako kasi ang bait ni Sir. Kasi tinanggap niya ako kahit part-time lang ako. Mabait talaga yun, lalo na sa mga estudyante katulad mo. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa kusina. Buti kasi ako, kaya alam ko ang lahat from cold to hot kitchen. Salamat, Marky. Isang team tayo dito kaya dapat lang magtulungan tayo. Sige, pasok ka na sa kwarto mo para makapag-ayos ka na at makapagpahinga ka na. Sige, salamat. Kita na lang tayo mamaya. Okay. Masayang pumasok si Charlie sa loob ng kanyang silid, bagamat medyo maliit ito. Hindi niya maiwasang mapangiti. May isang ceiling fan na dahan-dahang umiikot, isang maliit na bedside table at isang double deck na kama. Napansin niya ang ilang gamit na nakapatong sa itaas na bahagi ng kanyang kama, kaya't naisip nitong okupado na iyon. Kaya naman, naupo na siya sa bakanting kama sa ibaba. Habang humihinga ng malalim, tila dama niya ang panibagong simula. Kinuha niya ang kanyang cellphone, agad na tinawagan ang kanyang kapatid, sabik na maibahagi ang kanyang karanasan. Hello, ate. Milana, mabuti naman at sinagot mo ang tawag ko. Hindi po kati ako abalata gawaing bahay. Mabuti naman kung ganon, dahil marami akong ikukwento sa iyo. Tayaga, ate, kumutang bago mong trabaho. Mas maganda kaysa sa dati kong trabaho, Milana. Hindi pa man ako nakakapag-umpisa, pero ramdam ko na yung kagaanan. Milana! Ate, Milana! ate, din na nanay. Kaya ko na ibaba tawag. O sige, mag-iingat kayo dyan ha. Kapag may libre akong oras, tatawag ako sa inyo. Opo, ate, ingat din po dyan. Mamahal po kita. Mahal din kita, Milana. Sige na, ibaba mo na itong tawag. Sige po, ate. Bye po. Milana! Nasaan ka ba? Kanina pa kita tinatawag! Nanay, dito po ako. Oh, narito ka lang pala eh. Bakit hindi ka sumasagot kaagad? Ate, tumawag. Ay, ganun ba? Tapos na ba ang tawagan ninyong dalawa? Opo, nanay. Kung ganun, ihanda mo na ang hapagkainan at kakain na tayo. Tigi po. Pilisan mo ang kilos, Milana, at gutom na ako. Bilisan ko po. Opo. Ay. Ano na naman ba yan? Ganitong oras may distorbo pa din. Hoy! Buksan mo muna yung pintuan! Opo, nanay.
Mabuti naman binuksan mo ang pintuan, Sinaida. Akala ko pagtataguan mo na naman ako. Sino po kayo? Ha? Milana! Sino yan? Hindi ko po kilala, nanay. Ay, sino ba kasing... Don Romualdo. Mabuti naman at nakikilala mo pa ako. Don Romualdo, paano ko naman ho kayo makakalimutan? Imposible naman ho yata yun. Hindi imposible yon, Sally. Yun kasi ang sakit ng mga taong maraming utang. Nagkakaroon sila ng sakit na kalima. Ay, Don Romualdo talaga, oo. Ay, pasok na po muna kayo. Milana, ikuha mo ng malamig na inumin si Don Romualdo. Padali ka. Opo, nanay. Ay, umupo po muna kayo. Naku, pasensya na po kayo. Medyo may kaliitan itong bahay namin, kaya medyo maalinsangan ho sa pakiramdam. Sinaida, hindi mo naman nabanggit sa akin may ubod ka palang gandang anak. Ilang taon na ba siya? Si Milana ho. Oo. Ilang taon na ba ang anak mo? Magdi-18 na ho ngayong darating na buwan. Malapit na pala ang kanyang dipo. Ay, bakit naman po, Don Romualdo? May handaan bang magaganap? Ay, naku, wala ho. Wala naman kasi kaming panghanda. Kasi ho, wala naman ho kaming pera. Tama na ho siguro yung pansit kung meron man. Sinaida, gusto mo bang sponsoran ko ang handaan para sa darating na dipo ng anak mo? Ho? Hindi makapaniwala si Seni sa tinura ng matandang Don na si Romualdo. May kakaibang ngisi na naglalaro sa labi nito habang sinisipat ng mabuti ang kabuuan ni Milana. Naabala naman sa ginagawa sa loob ng kusina. Lumipas ang ilang sandali at ang napag-usapan na lamang nila ay ang nalalapit na dibo ni Milana. Isang bagay na pinagtaka ni Seni sapagkat hindi malang nabanggit ni Don ang tungkol sa utang niya. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, muling pinuntahan ni Don Romualdo si Seni sa kanyang bahay. Ngunit sa pagkakataon na yun, kasama na dapat niya si Milana. May nakalimutan ho ba kayong sabihin sa akin kahapon, Don Romualdo? Oo. Kinapos kasi ako ng oras kahapon. Tungkol ho ba ito sa pagkakautang ko po sa inyo? Oo, Seni. Don Romualdo kasi... Seni. Alam ko naman na wala kang pambayad sa akin. At huwag ka na magpaliwanag. Maglolokohan lang tayong dalawa niyan. Don Romualdo, pasensya na po. Ay, Naghahanap naman pasensya po ba yan? talaga ako ng paraan Kaso wala lang po talaga akong mahanap. Huwag kang mag-alala. May naisip akong paraan. Upang hindi ka na mamroblema pa sa pagkakautang mo sa akin. Ay, talaga ho ba? O anong paraan naman ho yun? Ibigay mo sa akin si Milana. Si Milana, Don Romualdo naman, anak ko ho yun Ayaw mo? Madali lang naman akong kausap. Pwede kitang idemanda at sisiguraduhin ko makukulong ka! Don Romualdo, wag naman po ganon. Pero bakit naman po si Milana ang natipuhan ninyo? Meron pa po akong isang panganay na anak. Yun ho, wala pong diferensya yun. Kilala ko ang pangalan mo, Seni. Aaminin ko. Napakaganda rin niya. Pero kasi kumbaga, kung sa puno ugatan na yun. Marunong na yun mga tuwiran at lumalapan. Pero itong si Milal, hilaw at kaya-kaya pang manipulahin. Pero mahihirapan po kayo sa kanya. Kasi nga po may diferensya po sa pananalita. Hindi mo na problema yun, Seni. Mas gusto ko nga yun Tikumlak parati ang bibig niya. O ano? Pumapayag ka ba? Hindi nyo na ho ba ako sisingilin sa pagkakautang ko? Hindi na.
bibigyan pa kita ng pera buwan-buwan. Pera ho. Oo, Buwan-buwan. O ano, paya? Deal or no deal? Ay, Ano? hindi. Ano? Hindi pa ho ba? Grasya na ho yung lumalapit. Syempre naman po. Gusto ko po Sene, yun. Yan ang gusto ko sa'yo. Opo, buwan-buwan po. Mukhang pera. Sa araw ding yun, iniwan ni Sene si Milana sa poder ng matandang doon. Umiiyak ang dalagita. Hindi makapaniwalang ginawa siyang ipagpalit at iwan ng sariling ina sa kamay ng taong pinagkakautangan nito. Nanay! Huwag mo ako iiwan dito! Bayang awan niyo na! Iiwan ka na dito. Hoy, Milana, huwag kang mag-alala ha. Mas makakabuti ito sa'yo. Kaya pwede ba, bitiwan mo na ako. Ayoko ba? Tadama ako tayo, nanay! Bitiwan mo na sabi ko. Bitiwan mo ako. Nanay! Tutulak mo ako! Saan ka na nga? Ang dami-dami mong arte. Nanay! Nanay, naiigo! Sabi mo kanina! Bakit mo ako benta? Nanay ko! Huwag mo nang itanong. Hoy, saan ka na? Nanay! Huwag mo ako iiwan dito! Sinabi ng bitiwan mo ako. Hindi ka sasama sa akin. Maiiwan ka rito. Abay, sawang-sawa na ako sa'yo. Wala ka namang pakinabang sa akin. Wala akong anak na may diferensya sa pagsasalita na katulad mo. Huwag mo ko iiwan dito, nanay! Huwag ka na umiyak, Milana. Wala ka na magagawa. Binenta ka na ng nanay mo sa akin. At hindi ka na rin makakalabas dito ng bahay ko. Simula sa araw na ito, dito ka na lang sa bahay ko. Dito ka na lang iikot ang buhay mo. Ayaw ko! Sabi ko naman kanina, wala ka na magagawa. Dahil sa akin ka na. Bayad ka na! Hindi! Ayaw ko! Ate ko! Ate ko! Huwag ka nang umatungal ka! Ika ka dito sa kwarto ko! At may gagawin tayong dalawa. Dito tayo! Huwag ka nang umiyak at magpumiglas! Sumama ka na sa amin! Halika na! Pagtigas ng ulo mo! Isang suntok lang pala katapat mo eh. Tinanahimik ka ngayon. Magagawa ko ang gusto ko sa'yo, Milana. Ang swerte ko. Botang-bota na puti-puti. Sarap! Tangan sa loob ng kanyang silid, iginapos ni Don Romaldo ang kaawa-awang si Milana. Doon niya ipinadama ang kanyang kalupitan, ibinuhos ang kahayupan sa dalagita. Pagkatapos ay iniwan niya itong mag-isa, bihag at sugatan. Hindi lamang sa katawan, lalo na sa kalooban. Lumipas ang mga araw at nanatili si Milana sa ganong kalagayan. Kahit anong paraan ang gawin niya upang makatakas, hindi siya makawala sa mapang-abusong kamay ng matandang Don. Samantala, dumating ang araw ng kanyang kaarawan, kaya naman tumawag ang kanyang ating si Charlie. Hello, Milana. Happy birthday, Bunso! Charlie! Nay, bakit kayo pong sumagot? Nasaan po si Milana? Ha? Ay, ano kasi? Inutusan kong bumili sa tindahan. Kaya akong sumagot ng tawag mo. Ganun ba, Nay? 18th birthday po ngayon ni Milana. Maganda naman po kayo kahit pansit lang. Hindi po kasi ako makakauwi dyan. Busy kasi ako sa klase at sa trabaho ko. Ay, kahit huwag ka na munang umuwi. Ayos lang naman kami rito. Magpapadala po ako ng konting pera, Nay. Para may pambili po kayo ng cake. Ay, wag na. Ako nang bahala. Talaga po? Kayo ang bibili ng cake ni Milana? Oo. Ako yung may pera pa naman ako rito. Kaya sige na. Sasabihin ko na lang sa kanya na tumawag ka
Bumalik ka na sa trabaho mo! Day off ko po ngayon. Tatawag na lang po ulit ako mamaya. Ay, naku, wag na. Tsak naman na magiging busy din naman ang kapatid mo. Dahil nga, di ba, 18th birthday niya. Sa bagay, sige na Basta sabihin niyo po kay Milana na tumawag po ako, ha? Ay, oo na. Sige na, ako nang bahala. Ay, sige na. Bye-bye na. Bye po, inay. Tuwang-tuwa si Charlie sa pag-aakalang nag-e-effort ang kanyang ina para sa kapatid niyang si Milana. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, mahigit 1 buwan nang wala sa poder ng kanyang ina si Milana. Matapos ang kanilang tawagan, lumabas ng silid si Charlie. Doon, nadatnan niya si Marky na kasalukuyang nagtitimpla ng kape sa pantry. Kaagad namang napansin ni Marky ang kaaliwasan sa muka at aura ni Charlie. Mukhang masaya ka yata ngayon, oh. Oo, tumawag kasi ako sa bahay. 18th birthday kasi ngayon ng kapatid ko. Naku, happy birthday! Kamusta sa kapatid mo? Salamat. Masaya lang ako kasi sa wakas, nag-effort na rin si nanay para sa kapatid ko. Bakit? Di ba nag-e-effort naman talaga ang mga nanay natin tuwing birthday natin? Ibahin mo yung nanay ko. Okay. May family problem kayo, no? Oo pero tingin ko, magiging maayos na kami ngayon. Sayang nga, hindi ako makakauwi. Prelims kasi namin Tapos, busy pa dito sa resto. Tama ka dyan. Pero si Sir Premo, uuwi yata ng San Carlos. Talaga? Baka bibisitahin niya mga magulang niya. Baka nga Ay, ang gwapo talaga ni Sir Carlos. Nakaka-on. Uy, ikaw talaga. Ha? Bakit natigilan ka, Charlie? Narinig mo ba yon? Ang alin? Yung tibok ng puso mo. Tibok ng puso ko. Ang girl, tinatakot mo ako, ha? Wala naman ako naririnig, Pero ang lakas ng pintig ng puso mo. Huwag mo ko takutin dyan, ha? Sa'yo na nga itong kape. Baka mamaya atakihin ako sa nervous ko sa'yo, ha? Pero totoo talaga, Marky. Kunin mo lang yan, girl. Mabuti pa, magkape ka muna. Para naman magising yung diwa mo. Huwag mong tinatakot. Labis ang pagtataka ni Charlie sapagkat tiyak siyang narinig niya ang malakas na tibok ng puso ni Marky. Ganun pa man, pinili na lamang niyang magkibit balikata. Inisip na marahil guni-guni niya lamang ang kanyang narinig. Lumipas ang maghapon. Isang text lamang ang natanggap niya mula sa numero ni Milana. Nagsasabing masaya raw ito sa kanyang kaarawan. Naging panatag tuloy ang loob ni Charlie. Naniniwalang nasa mabuting kalagayan ang kanyang kapatid. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ibang-iba ang tunay na sinapit ni Milana. Nanatili siyang bihag sa kamay ni Don Romaldo. Palabatin niyo ako dito! Toyong! Palabatin niyo ako dito! Laki ka talaga ng babaeng ito. Bisit! Hoy! Sa oras na hindi ka tumahimik dyan, bubusa lang kaya bibig mo! Ayang awa mo na! Palabatin niyo ako dito! Hindi ka ba talaga titigil? Gusto ko na umuwi! Ayoko na tayo! Matamag ka! Bisit ka, ang ingay-ingay mo Alam mo naman, ang mabuti mong gawin dyan sa loob, maligo ka dahil tatabi ako sa'yo mamaya pag tulog na. Awa mo na! Ayoko na! Ayoko na! Wala ka nang magagawa, Milana, dahil bayad ka na.
Ebelenta ka na sa akin na mukhang pera mong ina. Wala ba din mo ako dito? Sino naman kaya ang istorbong ito? Hoy, Milana! Huwag na huwag ka magkakamaling lumika ng ingay dyan! Papatay kita! Tumahimik ka! Sandali lang! Sino ba kasing Don Romualdo, magandang araw po sa inyo. Oh, ano ginagawa mo dito sa bahay ko? Maniningi lang ho ng bayad nyo sa akin, Don Romualdo. Oo nga pala. Ayan. Umalis ka na. Baka mamaya magtaka pa mga tao rito dahil pabalik-balik ka dito. Huwag kang mag-alala, Don Romualdo. Nagawan ko na ng paraan ang bagay na yan. Ay, mabuti naman. Walang nagtataka sa inyo kung nasaan si Milana. Ay wala, dahil si Charlie nasa bayan. Hawak kong cellphone ni Milana. Tinetext ko pa rin siya at nagpapanggap akong si Milana. Ang mga kapitbahay namin, ang pagkakaalam nila, nasa poder ng kamag-anak ko si Milana. Ibang klase ka rin ano. Magaling kang humabil ng kwenta. Siyempre naman, Don Romualdo. Ako pa ba? Sige, yan ka na. Oh, mukhang may bisita yata kayo, Don Romualdo. Ang pamangkin ko yan. Sige na, Sen. Umalis ka na rito. Ay, sige po. Sa uulitin po. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi ako papalya sa pagbibigay ko sa iyo ng pera. Pero sa susunod, huwag kang pupunta dito. O ipapaabot ko na lang sa iyo sa mga tauhan ko. Masusunod, Don Romualdo. Dali-daling umalis si Senny mula sa bahay ni Don Romualdo. Hindi lamang pinag-aksayang lingunin ang gwapong lalaking kabababa pa lamang mula sa isang magarang itim na pick-up truck. Pagkarating niya sa kanilang bahay, agad niyang inaya ang kanyang mga kaibigan upang uminom at magsugal. Makang marami kang pera, Senny, ha? Ay, syempre. Nakadilihensya lang. Kaya sige lang kayo dyan ha. Inom lang tayo. Huwag kayong mag-alala. Sagot ko ang lahat ng pulutan at inumin natin. Ay, swerte talaga sa'yo ni paring Edgar, Mare. Maganda ka na. Madiskarte ka pa. Sayang nga lang at maagang nawala si pare. Gimo, huwag mo namang ungkatin si Edgar. Mas lalo lang akong nalulungkot. Sa ngayon, gusto ko lang namang magsaya kasama kayong mga kumpare at kumari ko. Ay, talaga. May alam akong pwedeng gawin natin upang mas sumaya ka. Ay paring Gimo, mamaya niyan malaman niya ni Mare. Abay katabi ko lang siya kahit medyo maluntay na yan. Lasing ng mga yan. Kahit umalis tayo dito ngayon, hindi mo mamalayan ng mga yan na wala tayo. Ano naman ang gagawin natin? Hihit-hit tayo nito. Marijuana. Ay pero pare. Hindi lang basta marijuana yan, Mare. May bato din ako rito. Ano? Papayag ka? Sasama ka na sa akin? Uy, sige. Gusto ko ring subukan ng mga yan. Bagong experience ba? Ay, kung ganon, tara. Doon tayo sa loob ng bahay nyo. Para walang istorbo. Uy, di sige. Tayo na. Pumasok nga sa loob ng bahay sina Senny at Gimo habang naiwan ang iba nilang kainuman. Kasama ng asawa ni Gimo na si Marita sa labas. Walang kamalay-malay sa ginagawang pagtataksil ng kanyang asawa at kumare. Sa loob ng bahay ni Senny, hindi lamang paghit-hit ng ipinagbabawal ng gamot ang kanilang ginawa, kundi higit pa roon. Kaya naman kinabukasan, gano'n na lamang ang pagkabigla ni Senny nang magising siya.
cellphone, oh. Hoy, Gimo! Gimo, gumising ka riyan! Hoy! Ba, tutulog yung tao. Umaga na! Totoo pala lahat. Akala ko'y nananaginip lang ako kagabi. May nangyari sa atin. Hindi ka na nanaginip. Totoo ang lahat ng yun. Sarap na sarap ka pa nga eh. Ay, buwisit ka. Tumayo ka nga dyan. Umuwi ka na doon sa inyo. Baka mamaya, may makakita sa'yo rito. Ano ba? Huwag kang mag-alala. Tulog pa yun si Marit. Kilala ko ang asawa ko pagdating sa inuman. Hapon na yun gigising. Hindi lang yun ang inaalala ko. Paano kung may nakakita sa'yong lumabas dito sa bahay? Mga kapitbahay, ganon. Sa likod bahay ako dadaan. Huwag kang mag-alala. Halika muna rito. Tabi ka muna sa akin. Ano ba? Tumahimik ka. Bitiwan mo nga ako. Ano ba? Pare naman eh. Oh. Ay lang yan naman oo. Bakit tumatawag to si Charlie ng ganito kaaga? Tsak na, hanapin na naman ito si Milana. Oo nga pala. Nasa na nga maganda pero bulol mong anak? Wala dito. Nasa kamag-anak ko. Talaga ba? Oh, ano ibig sabihin yan? Ay, wala naman. Medyo, alam mo na, tagilid ang paniniwala ko. Hoy, Gimo. Nagsasabi ako ng totoo. Kaya pwede ba umalis ka na? Sige, aalis na ako. Pero babalik ako rito mamayang madaling araw. Bakit naman? Kasi, gagapangin kita. Kaya huwag mong isasara ang pintuan. Ha? Ewan ko sa'yo. Sige na, umalis ka na lang. Umalis si Gimo ng umaga na yun, samantalang naiwan si Seni. Pinagmamasdan niya ang walang tigil na pag-ring ng cellphone ni Milana. Nag-aalangan kung sasagutin niya ba ito. Nauubusan na rin siya ng palusot kay Charlie kung bakit palaging wala si Milana tuwing tumatawag ito. Sa huli, napilitan siyang sagutin ang tawag sa pangambang mas lalo lamang magdududa si Charlie kung patuloy niya itong iiwasan. Hello? Milana? Hello, Charlie? Wala rito ang kapatid mo. Nay, bakit po nasan siya? Palagi na lang po siyang wala tuwing tumatawag ako dyan. Inutusan kong pumunta sa simbahan para itanong kay Padre kung anong tulong ang pwede nating ibigay para sa darating na piyesta. Ganun ho ba? Bakit niyo po iniwan ang cellphone niya? Ha? Ay, Kwan, hiniram ko muna. Hiniram? May cellphone naman po kayo, Nay. Ay, nasira. Pinapaayos ko sa technician kaya naki-insert na muna ako ng SIM card ko. Ay, si Milana naman, total eh. Dual SIM naman ito. Ganun po ba? Nay, sabihin niyo naman po kay Milana. Pagdating niya, tawagan niya ako. Miss ko na po siya eh. O ay siya, sige, sasabihin ko. Ay sige na, kailangan ko nang ibaba ito. May kailangan pa akong gawin. Sige po, Inay. O ay siya, sige. Bye. Ay, nako. Nakakainis, oo. Hindi dapat malaman ni Charlie na ibinenta ko si Milana kay Don Romualdo. Dahil natitiyak ko, gagawa siya ng paraan para bawiin si Milana. Abay, hindi pwedeng mawalang perang sustento sa akin ng Don. Lalo na't buwan-buwan yun. Sa halip na magsisi sa ginawa niya kay Milana, mas pinili ni Seni na itago ang kanyang kasalanan sapagkat mas inuna niya ang perang buwan-buwan niyang natatanggap kay Don Romualdo. Sa kabilang dako naman, sa bahay ni Don Romualdo, kasalukuyan pa ring nakakulong si Milana sa isang silid upang hindi ito makita ng panauhin ni Don Romualdo. Ang lawak ko talaga ng taniman yung mangga, Tito. Oo. Sayang nga lang at wala akong naging anak. Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko sa malawak na lupay na ito. Tito, pwede naman kayo mag-asawa. Hindi pa naman kayo ganun katanda.
60 years old na ako, Premo. Palagay mo ba'y may papatol pa sa akin at gugusto'y magkaanak sa akin? Tsako kung meron man, pera ko lang ang habol. Kaya talaga, Tito. May matino pa naman sigurong babae sa panahon natin ngayon. Ewan ko lang, Premo. Bihira na matinong babae sa ngayon. Sa bagay, siya nga po pala, Tito, pwede ko ba kayong gawing supplier ng mga mangga? Oo naman. Mas maganda nga yun at kikita ako. May bagong tayo ho akong restaurant sa bayan. Gusto ko sana mag-eksperimento ng recipe gamit ang mangga. Kapag ho nag-click, kukunin ko kayong supplier para hindi na ako lalayo pa sa iba, di ba? Tama. Pamangkin nga kita, Premo. Business-minded ka, katulad ko. Ano ho yun? Ang lakas ng kalabog na yun, Tito, parang galing ho sa basement ninyo. Wala yun, iho. Huwag mo lang intindihin. Marahil po sa labang iyon. Sigurado ho kayo? Gusto niyo ho ba tingnan natin? Naku, wag na. Kagaya nga ng nasabi ko sa'yo, baka pusa lang. Alam mo naman kasi marami mga ligaw na hayop ang nakakapasok dito sa bahay ko. Kailangan na yata iparenovate. May point po kayo, Tito. Medyo may kalumaan na po itong pundasyon ng bahay ninyo. At tama ka dyan. Maghanap nga ako ng kontraktor at architect upang pasimulan ko ang plano ko sa renovation nitong bahay. Nakahinga ng maluwag si Romaldo nang sumang-ayon sa kanya si Primo. Nangangalit ang kanyang mga panga dahil lumika ng ingay si Milana. Kaya naman, nang magpaalam na si Primo na aalis muna saglit, kaagad na pumunta si Romaldo sa basement kung saan nakakulong ang pobreng dalaga. Pagkapasok pa lamang niya ng pintuang bakal, natagpuan niya agad si Milana, nakahandusay, walang saplot at tila hinang-hina. May bahid pa ng mga suka sa lababo. Anong nangyayari sa iyo, Milana? Tumayo ka nga dyan. Bakit lumika ka ng ingay, ha? Gusto mo ba talagang patayin kita? Nang hina ako, tutok ako. Nakikita ko nga yung suka mo, ang baho. Tumayo ka nga dyan. Linisin mo yung kalat mo. Pati mga suka, baho! Bayang awa mo na. Pakawayan mo na ako. Pakawayan sa'yo. Anak ka ng tokwa. Ano bang nangyayari sa'yo, babae ka, ha? At nagsusuka ka na naman. Alasan lang amoy na suka mo. Linisin mo yan. Dapat mamaya kung balik ko rito, malinis na yan. At wala lang amoy malasan na yan. Bisit! Takit katawan ko. Ayoko na. Huwag kang magreklamo. Bayad ka, kaya akin ka. Ano ba ang gagawin ko sa'yo? Lalong-lalo na sa katawan mo. Wala kang magagawa. Naiintindihan mo ba? Ang tatama niyo. Bayan kayo ng nanay ko. Matama kayo. Matama na kung matama. Huwag kang magdrama dyan. Lilisin mo ng latang kalat na yan. Nabibisit na ako. Tulungan mo ako. Kahit anong gawin mo pag iyak, walang makatutulong sa'yo. Kahit pag-ati mo. Kaya gawin mo na lahat ang sinasabi ko. Kung ayaw mong masaktan. Panginoon, tulungan mo po ako. Hindi ka tutulungan dahil hindi mo masabit na maayos. Impit na umiyak si Milana. Ngunit kahit hinang-hina, pilit niyang nililinis ang mga pinagsukahan niya. Hindi niya maintindihan ang mga pangyayari nitong mga nagdaang araw. Bigla-bigla na lamang siyang nakararamdam ng pagsusuka at pagkahilo. Naisip niya marahil dahil walang pahinga ang kanyang katawan dulot ng paulit-ulit na pang-aabuso ni Don Romaldo. Samantala, si Seni naman
patuloy na nalululong sa ipinagbabawal na gamot kasama si Gimo. Ay, ang sarap talaga sa pakiramdam, ano? Oo. Sabi ko naman sa'yo ito ang kakaibang level ng life to the highest level. Inglesero ka na ngayon, Gimo, ha? Napapanood ko lang yan sa TV. Courtesy of Manoy Eddie Garcia. Ay, parang hindi naman nag-i-English madalas yun sa mga pelikula niya. Ay, ito. Tikman mo to. Mas mataas ang dosage nitong gamot na ito. Ay, oo nga, no. Mahal ba ito? Mas mahal kesa dyan sa una natin binili. Pero wala namang problema, di ba? Kasi mapera ka naman. Siyempre naman, may pera ako. Pero Zenny, ang pinagtataka ko lang, saan ka kumukuha ng pera? Wala ka naman trabaho. Pinapadalhan ako ni Charlie. Talaga? Ano bang trabaho ni Charlie? Mukhang tiba-tiba ka lagi at isa pa sa napapansin ko, palaging may pumupuntang tauhan ni Don Romualdo dito sa bahay tuwing katapusan ng buwan. Alam mo, Gimo, ang dami-dami mong mga bagay na pinapansin. Pwede ba, kung gusto mo magpatuloy itong lihim natin, matuto kang itikom yung bibig mo. Ito naman ang init lagi ng ulo mo. Ay, oo na. Hindi na ako mangingialam. Iisipin ko na lang na baka may lihim din kayong relasyon ng matandang si Don Romualdo. Hoy, wala kaming relasyon nun, ha? Di wala na kung wala. Ang mabuti pa, ipagpatuloy na lang natin ang paghit-hit at kapag high na tayo, pupunta na tayo sa langit. Sige. Gimo, dalhin mo ako sa langit. Sige, Gimo. Bubuksan ko na ang langit. Sige, papasok na si San Pedro. Nagpatuloy sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot sina Gimo at Senny. Matapos ito, muli na naman nilang isinasagawa ang kanilang kataksilan. Naging ganito na ang nakagawian ng dalawa. Halos lahat ng perang nakukuha ni Senny mula kay Don Romualdo, nauubos lamang sa sugal, alak at droga. Labis naman natuwa si Gimo dahil bukod sa libre na siya sa bisyo, malaya pa siyang nakikipagsiping kay Senny. Samantala, sa bahay naman ni Don Romualdo, patuloy pa rin nagdurusa si Milana sa walang katapusang kalbaryong kanyang dinaranas. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit panay ang suka mo? Hindi ko alam. Ay, visit naman oo. Paano ako gaganahan yan kung anlansa ng amoy mo? Teka, anong amoy yan? Parang patay na daga. Teka, bakit maraming patay na daga dito? Bakit ganyan ang itsura nila? Gusto ko na malit dito. Pakawayan mo ako. Tumahimik ka ga! Ayoko na dito. Hindi kita pakakawalan dahil bayad ka ga! Ibinenta ka na sa akin ng nanay mo. Kaya makinig ka sa akin. Hindi ka pwedeng umalis sa poder ko! Hindi pwede, ha? O ano, ha? Natiwan mo. Pag ako tuluyan naggalit sa'yo, ha? Hindi lang sakal ang aabutin mo sa akin, Milana! Awa mo. Nagpupumiglas ka pang walang hiya ka, ha?
Kinalmot mo ang braso ko! Ang sakit! Nampil mo ko! Yan ang bagay sa'yo! Tingnan mo ang ginawa mo sa akin! Kinalmot mo ko, sugatan akong busit kang babae ka! Tito! Nasaan po ba kayo? Narito si Primo. Hindi ka dito, babae ka! Dito! Tawan mo to! Para hindi ka makagawa ng ingay, pupusan lang ko yung bibig mo! Doon tayo sa baba. Hindi ka niya dapat makita. At para hindi ka makagala, itatali ko yung paa mo. Ayan. Dito ka lang. Ha? Huwag ka na magpumiglas. Walang pwedeng makaalam na nandito ka sa bahay ko. Ayan. Sige. Bakit ka ta? Ginawa mo tutakin! Hindi man ngayon! Pero maniningil ako ng kabayaran ng pagkakatala mo takin! Manahimik ka na lang. Wala ka nang magagawa pa, Milana. Dahil akin ka na. Mariing itinali ni Don Romaldo ang kamay ni Milana at isinaksak ang busal sa kanyang bibig. Walang magawa ang kaawa-awang babae, kundi ang umiyak na lamang at umungol habang ikinakandado niya ang mabigat na pintuang bakal. Dahan-dahan siyang pumapanik sa itaas ng bahay. Huminga siya ng malalim bago tuluyang lumabas ng kabahayan. Doon sa patio, nadatnan niya si Primo na wari matagal na naghihintay sa kanya. May dala itong isang kahong buko pie. Tito, kanina ko pa kayo tinatawag. Gusto ko sanang pumasok sa loob eh. Pasensya ka na, Primo. Nasa likod kasi ako ng bahay. Teka, mukhang may dala kang bagong lutong buko pa ya. Opo, pinabibigay ni Mama. Sabi niya rin kasi baka may oras ka tito na dumalaw ka man daw sa bahay. Ayaan mo kapag nakaluwag-luwag ako. Dadalaw ako sa kanila. Medyo busy kasi ako ngayon. May darating na araw eh. Dahil magpapaani ako ng mangga. Sinabi ko na nga po sa kanila. Pasok ka sa loob ng bahay, Primo. Pagsaluhan natin yung buko pie na dala mo. Sige po. Masarap po talaga ito dahil kalalabas lang po ng oven. Mukha nga. Halika, doon tayo sa loob. Siya nga po pala tito, pwede bang dito muna ako magpalipas ng gabi sa bahay niyo? Ha? Alis po kasi si Mama. May dadalawang pagtitipon sa kabilang bayan. Boring po kasi ako sa bahay eh. Sige, walang problema. Talaga po? Nako, salamat tito. Anak ng tinapa. Matitigang pa ako ngayong gabi. Pero hindi ko naman pwedeng hindian si Premo. Baka mamaya ano bang isipin nito sa akin? Walang nagawa si Romaldo kundi pumayag sa pakiusap ng pamangkin niyang si Premo. Pagkapasok nila sa bahay, agad nilang pinagsaluhan ang buko pie na dala ng binata. Habang kumakain, nagkukwentuhan sila tungkol sa negosyo hanggang sumapit ang hapunan. Napagdesisyonan nilang uminom ng alak. Isang nakagawian nilang magjuhin tuwing umuwi si Primo sapagkat malapit sa loob nito ang kanyang tsuhin. Mabait na tao ang pagkakakilala ni Premo kay Romaldo kaya't labis ang tiwala niya rito. Nakadalawang bote sila ng alak nang mapansin ni Premo na unti-unti nang lumulupaypay si Romaldo. Sinubukan niya itong gisingin ngunit tila hindi na ito tumutugon kaya naisip niyang nakatulog na marahil dahil sa kalasingan. Tito? Nakatulog na yata sa kalasingan si Tito. Sandali nga. Kukuha ako ng unan at kumot.
Ano yun? Isang malakas na kalabog. Nanggagaling sa basement. Teka, narinig ko na ang kalabog na yun noong nakarang araw. Ayan na naman. Ang mabuti pa, pumunta ako ng basement. Titingnan ko ang pinanggagalingan ng kalabog na yun. Si Tito, umuungol siya, pero tulog pa rin. Bahala na. Wala namang masama kung titingnan ko kung saan nanggagaling yung kalabog. Bababa ako ng basement. Dahan-dahang tinahak ni Premo ang pintuan patungo sa basement. Nang susubukan niya ng buksan ito, nakahinga siya ng maluwag dahil agad itong bumukas. Maingat niyang tinahak ang hagdanan pababa. Pagdating niya sa pinakadulo, kinapa niya ang main switch upang magbigay ng liwanag sa paligid. Sa pagbukas ng ilaw, tumambad sa kanya ang napakalansang kahon na lalagyan ng mga inaning mangga. Wala namang kakaibang bagay ang kanyang napansin, kaya't nagpasya na sana siyang umalis. Ngunit bago pa siya makatalikod, bigla na lamang muling umalingaw-ngaw ang isang malakas na kalabog mula sa kailaliman ng basement. Teka, nanggagaling ang malakas na kalabog sa loob ng pinto ang bakal na yan. Anong meron dyan? Lalapitan ko ng dahan-dahan. Parang may naririnig akong ungol sa loob ng silid. Pero sino naman? Gayong mag-isa lang naman si Tito dahil ayaw niya ng katulong. Ayan na naman. May tao talaga sa loob. Sandali. Mabuti pa buksan ko ang pinto. Oh, nakakanda to. Hindi ko alam kung nasaan ang susi. Wala nang oras para manahimik pa ako. Sa itaas, baka ko anong nangyayari. Sa taong nasa loob, ang mabuti pa, sirain ko na lamang ang kandadong ito. Sirain ko ng ganito. Yan, bumukas na. Bibilisan ko. Nasira ko na ang kandado. Ngayon, bubuksan ko ang pintuan. Anong... Isang babae ang nakatali sa kama. May busal sa bibig. Diyos ko, mukhang dalagita pa ang babaeng ito. Wala siyang suot na damit. Sandali lang, miss, ha? Kukumutan kita. Huwag ka matakot. Tutulungan kita. Sandali lang, ha? Tatanggalin ko lang ang busal sa bibig mo. Ayan. Tulungan mo ako. Ano? Gusto ko na tumakas. Ano sabi mo? Hindi ako nakakapagsalita ng maayos. Maayot? May problema ka sa pananalita? Okay. Huwag muna nating isipin yan, ha? Dadalhin muna kita sa ospital. Don Romualdo, takot ako kanya. Ginahata niya ako. Anong sinabi mo? Ginagahasa ka ni Tito? Oo. Diyos ko, kung totoo man ang sinasabi mong yan, miss, hindi ako makapaniwalang magagawa ni Tito ang bagay na yan. Tulungan mo ako. Oo, tutulungan kita. Halika, aalalayan kita. Dahan-dahan lang, ha? At iaakyat kita sa hagdan. Takit katawan ko. Kawawa naman siya. Maraming pasa ang katawan niya at nangangayayat na rin. May mga dugo siya sa kamay niya. Kailangan ko siyang maialis dito. At madala sa malapit na ospital. Gusto ko makita ate ko. Oo, miss. Pero sa ngayon, kailangan maialis kita dito.
Kaya kumapit ka sa akin. Dadaling kita sa ospital. Bilis! Maingat na inalalayan ni Primo si Milana paakyat ng hagdan. Dinig niya ang malalim at hapong paghinga ng kaawa-awang dalaga. Halata ang panghihina nito at kitang-kita sa katawan ang maraming pasa at galos, pati na ang nangingitim na mga paa at kamay at latay sa liig, mga bakas ng pananakal at gapos. Pagkarating nila sa sala, bumungad sa kanila ang tulog na si Romaldo. Kaagad na dinala ni Premo si Milana sa labas ng bahay. Nag-aalala na baka magising ang kanyang tiyuhin. Dito ka lang ha. Kukunin ko lang ang sasakyan ko sa garahe. Babalik agad ako. Tige, Mabilis na lang ako. Dito ka lang. langiya ka, Don Romaldo. Magbabayad kita. Ginawa mo sa akin. Magbabayad kita. Ginawa mo sa akin. Hindi. Ano? May sumasakal sa akin. Bitiwan mo ang leg ko. Bayad ka. Milana! Paano? Hindi ako payo ka. Bitiwan mo ako. Ako tayo. Hindi. Ano yung tsura ba? Bakit naging ganyan ka? Hindi! Tulong! Matay. Miss! Miss, nasaan ka? Tulong! Remo! Oh, Diyos ko! Tito! May sumisirit na dugo sa tagiliran nyo! Inatake ako ng aswang! Anong aswang? Yung babaeng nakahandusay. Tila wala siya malay. Miss! Tulungan mo ko, Prema! Tulungan mo ko! Oh, Diyos ko! Sino bang uunahin ko sa inyong dalawa? Kailangan ko makahingi ng tulong. Dapat dali ko silang pareho sa ospital. Nagmamadaling humingi ng tulong si Premo sa kanyang mga katiwala at kapitbahay ni Don Romaldo. Kaagad na lang dinala ang dalawa sa ospital. Labis ang pagtataka ni Premo nang makita niya ang malaking laslas sa tagiliran ng kanyang tiyuhin. Doon niya lamang napansin ang mga kalmot sa kamay nito. Samantala, ang babaeng sinagip niya sa loob ng basement, kasalukuyang walang malay. Agad niyang inalam kung sino ang mga kamag-anak ng babae. Labis ang kanyang pagkabigla nang matuklasan kung sino ang kamag-anak nito. Gayunpaman, tinawagan niya pa rin ang isa sa kanila. Hello? Sir, napatawag po kayo. Charlie, Bakit po, sir? pwede ka bang umuwi ng San Carlos? Ngayon, Ho? Bakit po? nasa ospital kasi ako ngayon. At narito ang kapatid mo. Dinala ko siya sa ospital. Ano ho? Si Milana? Paano nangyari yun? Mahabang kwento. Pero please, kung maaari bumiyahe ka papunta rito. Kailangan kita rito. Lalong-lalo ng kapatid mo. Saka ko na ipaliliwanag sa'yo kapag nandito ka na. Sige po, pupunta na po ako ngayon sa terminal. Hintayin niyo po ako dyan. Sir, marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Sige, hihintayin kita. Nanghihina at nagmamadaling mag-ayos si Charlie. Paalis na siya. Halos takbuin ang terminal ng jeep patungong San Carlos. Naaabutin ng higit 2 oras ang biyahe, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nais niya lamang makarating sa pampublikong ospital ng San Carlos at malaman ang tunay na lagay ni Milana. At maintindihan kung paano ito napunta sa ganong sitwasyon. Lumipas ang ilang oras, tuluyan na siyang nakarating sa ospital.
Kaagad naman siyang sinalubong ni Primo na may magulong itsura at halatang puyat at litong-lito. Ang sabi ng doktor, buntis ang kapatid ko. At kailangan niyang i-confine dito sa ospital dahil sa mga tinamo niyang sugat at kung ano-ano pa. Diyos ko. Ngayon, sir, sagutin mo ako. Paano nangyari to? Charlie, sa katunayan, hindi ko rin alam. Hindi ko naman talaga kilala ang kapatid mo. Kung ganun, paano mo siya nadala dito sa ospital? Paano buntis siya? At paano sinapit niya ang ganyang kalikayan? Makinig ka muna sa akin. Pumunta ako sa bahay ng tito ko, si Don Romaldo. Kilala mo naman siguro siya. Oo. Nagtatrabaho sa kanya dati ang tatay ko noon. Kung ganon, siya ang tito na tinutukoy mo. Oo, siya nga. Anong kinalaman niya dito? Mabigat man sa pakiramdam pero siya ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang kapatid mo. Ano? Nakita ko ang kapatid mo sa basement ng bahay ni Tito. Nakatali. Walang saplot kaya tinulungan ko siya. Iniwanan ko siya saglit sa labas ng bahay ng Tito upang kunin ang sasakyan ko sa garahe upang dali siya dito sa ospital. Pero pagbalik ko, nakahandusay at duguan na si Tito. Tinatawag niyang aswang ang kapatid mo. Hayop siya? Siya pa may ganang tawaging aswang ang kapatid ko? Nasaan ang hayop mong tiyuhin? Kailangan panagutan niya ang ginawa niya sa kapatid ko. Mapapatay ko siya, Primo! Huminaon ka, Charlie. Critical din ang kalagayan ng tito ko ngayon. Maraming dugo ang nawala sa kanya. Dapat lang yun sa kanya. Demonyo siya! Hindi na siya naawa sa kapatid ko. Napakabata pa ni Milana para maranasan niyang ganitong karahasan. Alam ko, Charlie. Kaya nga tutulungan ko kayo. Oras na gumaling si Tito, kakasuhan natin siya ng kidnapping at rape. Tutulungan mo talaga kami? Oo, tutulungan ko kayo. Hindi ko kukonsintihin ang kabaluktutan ng tiyuin ko. Pangako yan. Kailangan kong umuwi sa amin. Kailangan kong makausap ang nanay ko. Galit na galit si Charlie sa nangyari sa kanyang kapatid. Halos kumulo ang dugo sa kanyang mga ugata. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit sa ilang buwan lamang niyang pagkawala na pahamak na ang kapatid niya. Kaagad siyang umuwi sa kanilang bahay, ngunit hindi niya tinawagan ang kanyang ina. Gusto niyang sorpresahin ito at malaman kung ano ang kapabayaan niya na nagdulot ng pangyayari sa kanyang kapatid. Na ayon sa kanyang ina, laging nasa maayos ang kalagayan ni Milana tuwing tumatawag siya. Pagkarating niya sa kanilang bahay, dininig niya ang masigabong tugtugan, inuman, tawanan ng kanilang mga kapitbahay. Dinaanan niya lamang ang mga ito, hindi binigyan ng pansin kahit tinawag siya ng ilan sa kanila. Dumiretso siya sa loob ng bahay. Doon niya naabutan ang kanyang ina na sumasayaw kasama si Gimo. Ano ka ba, Gimo? Ano ba, huwag dyan? Nakikiliti ako dyan. Lambot kasi ng tagiliran mo, Zenny. Ganito pala ang ginagawa mo, Nay. Oh. Magaling! Charlie. Nak ng toko naman, Zenny. Ba't yun ako? Mukhang nagaan yung dragon yung anak mo eh. Ano? Hoy, Gimo! Huwag ka nga alis! Lokong to! Anong hindi? Baka mamaya, malaman pa to ni Marit. Ano? Magtuturoan na lang kayong dalawa? Ang kakapal ng mukha nyo? Lalo ka naman, Gimo! Kapitbahay ka lang namin! Kumpari ka pa ng tatay ko!
Tapos nagawa mong gapangin ang nanay ko. Hoy, Charlie. Hindi ko ginusto to Pumatol lang kusa yung nanay mo sa akin. Ay naku, hayop ka. Ikaw ang naunang magpakita ng motibo sa akin. Anong ako? Aling Marit! Ang asawa mo at ang nanay ko! Gumagawa ng katarantaduhan! Hoy! Charlie, tumigil ka nga! Charlie, wala namang ganyanan. Sige, alis na ako. Mabuti, dahil nandyan ang asawa mo. Maret, mahal, umuwi na tayo. Doon na tayo sa bahay. Halika na. Bilisan mo! Walang hiya ka, Charlie! Tingnan mo ang ginawa mo! Na-iskandalo tayo! Mas walang hiya ka, inay! Dito pa talaga sa bahay na ipinundar ni Itay! Ang kapal mo! Wala kang karapatang bastusin ako! May karapatan na ako ngayon dahil pinastos mo ang pamamahay natin! Sagutin mo ako, Nay! Alam mo ba ang nangyari kay Milana? Anong ibig mong sabihin? Ang sabi mo sa akin, nasa maayos siyang kalagayan. Pero bakit nangyari ito sa kanya? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nasa ospital si Milana. Naka-confine. Buntis at muntik nang mamatay. Ano? Ngayon, sagutin mo ako. Paano humantong sa ganito ang lahat, Nay? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pistado na kita, inay. Ang kailangan ko na lang, klarifikasyon mula sa'yo. Dinala ko siya sa bahay ni Don Romualdo upang maging katulong niya. Dahil naghahanap siya ng katulong. Nay naman, kaya nga ako nagtatrabaho. Kahit hirap na ako. Tapos ito lang ang gagawin mo. Tapos ikaw anong ginagawa mo? Nangangabit at nagdodroga! Ay, tama na, Charlie. Wala naman akong kasalanan. Kailangan ko ng pera. Wala na akong pangtustos dito sa bahay. Sa sarili ko. Ay, isa pa, may mga utang tayo. Utang mo lang yun, ay. Dahil kinastos mo lang naman yun sa lahat ng luho mo. Tapos ngayon idinadamay mo pang kapatid ko? Anong klaseng ina ka? Abay, sumusobra ka na, ha? Ikaw ang sumusobra, Nay! Sa oras na may mangyari kay Milana, baka makalimutan kong nanay kita! Charlie! Labis ang galit ni Charlie sa kanyang ina. Halos sabay-sabay ang mga revelasyon na kanyang natuklasan. Kaya't sa mga oras na yun, nagpasya na siyang lumabas ng kanilang bahay at muling bumalik sa ospital. Wala na siyang pakialam kahit dinig na dinig pa niya ang pag-aaway ni Marit at Gimo. Pagkarating niya sa ospital, kaagad siyang sinalubong ng nurse at nagsabing gising na raw si Milana. Agad siyang nagmadali at nagtungo sa silid nito. Milana, kapatid ko, mabuti naman at kising ka na. Ate ko? Dito ka na? Oo, narito na ako. Pasensya ka na, ha. Wala ako ng mga oras na kailangan mo ng tulong ko. Akala ko kasi nasa maayos kang kalagayan sa piling ni Nanay. Bibenta niya ako, ate. Pinenta ka ni Nanay kay Don Romualdo? Opo. Sabi ni Don Romualdo, kapayit ako ng utang ni Nanay at bibigyan pa ng peya ni Don Romualdo buwan-buwan. Hayop sila! Sinasabi ko na nga ba, magbabayad sila sa ginawa nilang yun sa'yo, Milana! Ate, bago ako nawayan ng malay, may nangyari. Bigla kong tinugod Don Romualdo. Tapos niyat-yat ko tagiliran
Umaba. Mga kuko ko, ate. Nagkukulay pula paningin ko. Ano? Kung ganun, ikaw ang dahilan kung bakit narito rin sa ospital ngayon si Don Romualdo. Milana, huwag mo nang isipin yun. Marahil dala lang yun ng matinding galit mo. Huwag kang mag-alala ha. Pagbabayarin natin sila sa ginawa nilang kahayupan sa iyo. Opo, ate. Hindi ako papayag na walang managot sa nangyari sa iyo, Milana. Hindi ako papayag. Sa galit ni Charlie, dahil sa nangyari, ramdam niya ang kakaibang daloy ng dugo sa kanyang kaugatan na tila ba sasabog siya sa galit, lalo na sa kanyang mga nalaman ng araw na yun. Muli siyang bumalik sa kanilang bahay. Pero ng mga oras na yun, hindi siya nag-iisang umuwi sa kanilang bahay. May kasama siyang lalaki. Gulat pa ang kanyang ina nang makita ang mga taong kasama niya. Ay, anong ibig sabihin nito? Mrs., ikaw ay hinuhuli namin sa salang human trafficking. Ano? Ay, ano bang sinasabi mo? Ay, Charlie, ano to? Ito ang kabayaran ng mga ginawa mo sa kapatid ko. Ano? Teka lang. Hindi ko maintindihan. Mrs., kayo ay inaaresto sa paglabag sa Republic Act No. 9208 at inaamyendahan ng Republic Act 10364 o mas kilala bilang Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2012. Ang kaso na iyong kinaharap ay may kinalaman sa pagbebenta o pangangalakal ng isang minor de edad para sa anumang layunin. Kabilang na ang sabilitang paggawa, prostitusyon at iba pang uri ng pagsasamantala na malinaw na maituturing na trafficking in person ayon sa batas. Ano? Hindi maaari. Teka lang, bitawan niyo Ipinapaalala ako. ko rin po sa inyo ang inyong karapatan. Sa ilalim ng ating konstitusyon, may karapatan kayong manahimik. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin laban sa inyo sa hukuman. May karapatan ka rin kumuha ng abogado. At kung wala kang abogado, kayo ay bibigyan ng abogado mula sa pamahalaan. Naiintindihan niyo po ba ang inyong karapatan? Wala akong ginagawang masama. Bakit niyo ako hinuhuli? Charlie! Walang hiya ka! Nanay mo ako! At anak mo yung ibinenta mo! Sir, dalhin niyo na po siya sa presinto! Walang hiya ka talaga, Charlie! Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Bitiwan niyo ako! Hoy! Magbabayad ka sa ginagawa mong ito sa akin! Walang hiya ka! Wala kang kwentang anak! Walang utang na loob! Mas wala kang kwenta, inay! Paano mo nagawang ibenta ang sarili mong anak? Dugo at laman mo! Bitiwan niyo sabay ako! Ayokong sumama sa inyo! Bitiwan niyo ako! Desidido si Charlie na maipakulong ang kanyang ina. Gusto niyang pagbayaran nito ang ginawa sa kanyang kapatid. Matapos madala si Senny sa presinto, bumalik si Charlie sa ospital upang dalawin si Milana. Nasa mga oras na yun, nasa maayos na ring kalagayan. Pagkatapos pakainin si Milana, lumabas na siya mula sa ward nito. Hindi niya na namamalayan, ngunit ang kanyang mga paa dinadala patungo sa isang pribadong silid. Shirley, Kilala mo pala ako, Don Romualdo. Mabuti naman. lumayo ka sa akin. Umalis ka dito. Bakit? Natatakot ka ba sa multo ng kasalanan mo? Ang kapatid mo, sinalaki niya ako. Hindi siya ordinaryong tao. Nakita ko, naging isa siyang halimaw. Sino sa tingin mo ang masalimaw? Ang isang kaawa-awang tao na walang laban? O ikaw na bumaboy sa taong walang kakayahang lumaban? Magpapayat ka sa ginawa mo. Wala kang puso! Hindi! Ang mga mata mo'y nagiging kulay dugo! Katulad ka ni Milana! Hindi! Katulad ka rin ang kapatid mo!
Mga halimaw kayo! Oo, Don Romualdo. Nasa dugo ng aking ama ang pagiging aswang. Ngayon ko lang nalaman ito. Pero huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ng tamang pagiging aswang ko. Dahil sisingilin kita sa kasalanang ginawa mo sa kapatid ko! Ang ina mo ang may kasalanan ng lahat! Dahil mukha siyang pera! Kabay dapat magsisihin sa lahat ng iyon! Ang ina mo! Huwag kang mag-alala. Dahil kasalukuyan niya ng pinagbabayaran ang ginawa niya kay Milana. Sa ngayon, ikaw naman ang sisingilin ko! Wag! Hindi ako makahiga! Dibdib ka! Anong nangyayari sa'yo? Hindi ako makahiga! Hawak-hawak niya ang dibdib niya na parang hindi siya makahinga. Tito? Charlie? Anong nangyayari? Hindi yata makahinga ang tito mo. Sir, Sandali, tatawag ako ng nurse. Dali-daling lumabas ng ward si Primo. Tumawag ng nurse. Kaagad namang lumabas si Charlie. Hindi niya akalain. Aatakin sa puso si Don Romualdo sa kanyang pagdating. Sinubukan itong i-revive ng mga doktor. Ngunit hindi na naisalba pa ang buhay ni Don Romualdo. Kaagad din itong dinala sa kanilang bahay upang paglamayan. Hindi na nagtanong pa si Primo kung ano ang nangyari ng araw na yon na pumunta siya sa silid ni Don Romualdo. Marahil naiintindihan na ng binata ang sitwasyon batay sa malaking kasalanang nagawa ng kanyang tiyuhin sa kapatid niyang si Milana. Nailibing na si Tito. ganun ho ba? Oo. Gusto ko sanang kausapin ka tungkol sa nangyari. Huwag na, sir. Wala na ang tiyuhin mo. Hindi naman siya nakulong. Pero wala na siya. Patay na. Wala ka namang kasalanan sa amin. Ang tiyuhin mo ang may pagkakasala. Alam ko naman yan. Pero humihingi pa rin ako ng kapatawaran dahil sa nagawa ng tito ko. Huwag na ho natin pag-usapan pa yon. Siya nga pala, Charlie. Napag-usapan namin ng mga magulang ko na ilipat sa pangalan ng kapatid mo ang lahat ng ari-arian ni Tito Romualdo. Ano? At bakit? Hindi kami nagpapasuhol, sir. Hindi ito suhol, Charlie. Buntis ang kapatid mo. Anak ni Tito Romualdo. At bilang walang tagapagmana si Tito, nararapat lamang na ibigay ang lahat ng kayamanan niya sa lehitimong tagapagmana niya. Ang pinsan ko ang dinadala niya ngayon. Sa bagay, may punto ka. Kakausapin ko ang abogado namin upang legal na maisaayos ang lahat ng dokumentong kailangan upang mailipat sa pangalan ng kapatid mo ang lahat ng ari-arian ni Tito. Salamat, Primo. Salamat at hindi ka katulad ng tiyuhin mo. Hindi ako kasing sama ng tito ko, Charlie. At ayokong sundan ang yapak niya. Hanggat maaari, gusto kong ituwid ang lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Lalo na sa iyong kapatid. Salamat, Primo. Katulad ng sinabi ni Premo, kinausap nga sila ng abogado nito, ngunit inilipat ang mga ari-arian ni Don Romualdo kay Milana at sa magiging anak nito. Mabigat man sa loob ni Milana na tanggapin ang nangyari sa kanya, patuloy naman siyang ginagabayan ni Charlie upang malampasan ang lahat ng trauma na dinanas niya sa kamay ng kanyang ina at ni Don Romualdo. Ate, salamat. Tinama mo ako magtimba. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon, Milana, upang mawala sa atin ang sumpang dumadaloy sa mga dugo natin. Mawawala pa kaya pagiging atwang natin? Manalig lang tayo, Milana. Makakahanap din tayo ng taong tutulong sa atin. Alam ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi ko naman gustong taktan ti Don Romualdo eh. Pero
Nataktan ko siya, ate. Hindi mo kasalanan yon. At nararapat lang yun sa taong tulad niya. Hayok sa laman. Huwag mo nang isipin yon. Wala na siya. Nakakulong na rin si nanay. Ngayon makakapagsimula ka ng muli. Makakapag-therapy ka na at counseling na rin. Salamat, ate. Ate, hindi mo ko iniwan. Ate mo ako. At kahit na anong mangyari, hindi kita pababayaan. Kayo na magiging pamangking ko. At sisiguraduhin ko, mawawala ang pagiging aswang natin para makapamuhay tayo ng normal. Salamat, Panginoon. At hindi niya tayo pinabayaan, ate. Tama ka, Milana. Maraming salamat sa Diyos. Dahil kahit maraming masalimuot na pangyayari ang dumating sa atin, hindi niya tayo pinabayaan. Pipilitin ko tanggapin ang bata tatyang ko, ate. Kahit bunga siya ng panggagahasa sa akin. Alam ko magiging isa kang mabuting ina, Milana. Naniniwala ako. Hindi ako magiging tulad ni nanay, ate. Bebenta ako kapalit pera. Naging malungkot man ang kapalaran ni Milana sa kamay ng kanyang sariling ina. Hindi niya inaasahan na sisirain ito ang kanyang pagkatao. Sinikap niyang maging mabuting ina ang kanyang anak at sa bawat araw na lumipas, pinunan niya ang pagmamahal at pag-aaruga kahit pa ito ay bunga ng panggagahasa ni Don Romaldo sa kanya. Lumipas ang mga taon. Sa tulong ng therapy at suporta ni Charlie, muling nabuo ang tiwala at lakas sa loob ni Milana. Si Charlie ay nagtagumpay sa kanyang sariling karera, samantalang si Senny pinagbayaran ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng pagkakakulong. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, si Milana nanatiling matatag. Naging simbolo ng pag-asa. Pinatunayan na kahit gaano kasakit ang nakaraan, may kakayanan tayong bumangon at magsimula muli. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang po ang ating dula sa araw na ito. Kung kayo man po ay may mga kwentong nais naming isadula, maaaring ipadala sa aming Gmail account, dsproduction103@gmail.com. Maraming salamat po.